Malakas ang naging pagbabalik ni Jason Tatum sa playoffs matapos pamunuan ng Boston Celtics sa tambak na panalo kontra Philadelphia 123-91 sa Game 1 ng kanilang first round series. Nagtala si Tatum ng 25 points, 11 rebounds sa 7 assists sa kanyang unang playoff game matapos ang Achilles injury noong nakaraang season. Sa unang half pa lang umiscore na agad siya ng 21 points. Malinaw na siya ang pinaka nag-standout sa laro. Hindi lang si Tatum ang umarangkada, nagdagdag din si Jaylen Brown ng 26 points habang si Neemias Queta ay may 13 points bilang kupunan solid ng Celtics. Nakapagpasok sila ng 16 3-pointers at hindi nalamangan sa buong laro. Maaga pa lang kontrolado na ng Boston ang laban. Sa first quarter, agad silang lumamang ng 33-18 matapos ang malakas na simula ni Jason Tatum. Pagdating sa halftime, lumobo ang lamang 64-46, isa sa pinakamalaking lamang ng Celtics kontra Philadelphia sa playoffs mula pa noong 1982. Sa kabilang banda, pinangunahan ni Tyrese Maxey ang Philadelphia na may 21 points at 8 assists. Pero hirap na hirap siya sa laban sa depensa ng Boston. Sa first half, halos lahat ng tira niya ay heavily contested. 12 sa 14 attempts niya ay may bantay. Tinapos siya ang laro na may 8 out of 20 sa field. Nagambag din si Paul George ng 17 points at si BJ Edgecombe ay may 13 points. Pero bilang team, sobrang malamig ang Sixers sa labas. 4 out of 23 lang sila sa 3-point territory. Malaking factor din ang pagkawala ni Joel Embiid na kasalukuyan nagpapagaling matapos sa appendectomy. Dahil dito nahirapan ang kanilang frontcourt, sina Adembona at Andre Drummond ay parehong nalagay sa foul trouble. Kaya napilitan ng coach na si Nick Nurse na magpasok ng bench players tulad nila Dominic Barlow. Samantala ipinakita ng Celtics ang lalim ng kanilang lineup. Umabot sa 12 players ang nabigyan ng playing time. Patunay kung gaano kakumpleto ang team nila sa Game 1. Sa kabuuan, ito ay isang dominanteng performance mula sa Boston. Mahusay sa opensa, matindi sa depensa at kontrolado ang laro mula simula hanggang dulo. Ang game to ay gaganapin ulit sa home court ng Boston kung saan susubukan ng Sixers bumawi. Pero kung magpapatuloy ang ganitong laro ng Celtics, mukhang mahihirapan silang pigilan ng momentum ni Tatum at ang buong koponan. Samantala, sa kauna-unahang playoff game ni Victor Wembanyama, hindi siya nagpakabog. Umiscore siya ng 35 points para pangunahan ng San Antonio Spurs sa panalo kontra Portland 111-98 para kunin ng 1-0 lead sa serye. Simula pa lang dominante na agad siya. Sa first half pa lang may 21 points na siya at nagtala ng bagong record para sa pinakamaraming puntos sa unang kalahati ng isang playoff debut. Nalampasan niya ang dating record ni Kyrie Irving at Brandon Jennings. Malinis ang laro niya, 8 out of 13 siya sa field at kayang gawin ang lahat, scoring, depensa at highlight plays. Pero hindi basta sumuko ang Portland. Pagpasok ng second half, nag-run sila ng 8-0 at halos nabura ang lamang ng Spurs. Sandaling naging dikit ang laban. Pero dito nag-step up ang Spurs bilang team. Kahit hindi nakapunto si Wembanyama sa third quarter, bumawi ang Spurs sa 13-4 run at tuluyang kinuha ulit ang momentum. Mula doon, nagtuloy-tuloy sila 32-13 run para makontrol ang laro. Sa fourth quarter, bumalik si Wembanyama. Nagpakita siya ng solid rim protection, kabilang ang block kay Jeremy Grant at nag-lead sa pass break points. Dito na lumaki ang lamang hanggang higit 20 points at tuluyan ng sinelyuhan ng panalo. Sa Portland, ang una si Denny Avdia na may 30 points at 10 rebounds, habang si Scott Henderson ay may 18 points. Pero nahirapan sila sa shooting lalo na sa 3-point area kung saan mababa ang kanilang percentage. Samantala, may supporter rin si Wembanyama galing kina De'Aaron Fox at Stephon Castle na may tig 17 points, habang kay Devin Vassell nagdagdag siya ng 15 points. Sa kabuuan, game 1 pa lang pero malinaw agad ang impact ni Wembanyama. Hindi siya kinakabahan sa playoffs at pinapakita niya na kaya niyang pamunuan ng Spurs sa pinakamalaking stage. At ngayon hawak nila ang 1-0 lead sa serye.